Amen. Oh. Sige, thank you so much. Worship team, alam niyo po, kanina ko pa inaano yung sarili ko na, ay sige po, maupo muna po ang lahat. Ayun, kanina ko pa po sinasabi sa sarili ko na isipin ko, ina-encourage ko ang sarili ko na magre-report lang po ako sa work, sa ano, pero iba po din po talaga pag nandito na sa pulpit at mag-share ng Word of God. So, ayun po, a month ago, sinabihan na po ako ni Pastor Noel na ako yung magpe-preach ng last Sunday of this month. And nag-create na po ako ng message na prepare ko na po, as in okay na po lahat. But this week po, nagbago yung message, nagbago yung title, nagbago yung laman, pero yung end ng message is iisa pa rin. Ayun. The title is Restored by Grace. Pero yung mga nakaraan po, ang title ko po talaga is Moving Forward from Yesterday's Change. Pero I believe na ito po yung mensaheng gustong iparating ng Panginoon through me. Ayan po. In 2 Corinthians po, 5:17, ang sabi po dyan, anyone who belongs to Christ is a new person. The past is forgotten and everything is new. Etong passage na po ito is madalas natin nakikita, madalas na po natin nababasa, especially po pag once na mga bago sa mga discipleship, nandyan po ito sa one-to-one, sa Ignite, o sa mga naka-experience before ng Encounter God Retreat. Parang nagiging normal itong message na to. Pero meron po siyang mas malalim pa pala na ibig sabihin na nakapag-impact din sa life ko. Talagang nagkaroon ng, nag-iba yung perspective ko sa verse na ito, especially nung meron akong encounter na na-experience nung September. Pero before po that, let's talk about the past na sinasabi ng verses nito. How our past affect us. Kasi whether we like it or not, past really affects our present. Sabi nga po ni Pastor Noel nung nakaraan, makikilala mo ang isang tao pag once na tinanong mo kung ano yung experience niya in the past. Pag may specific attitude siya or specific na ginagawa, pag nalaman mo yung past niya, mapapasabi ka ng, kaya pala ganito siya. Kaya pala ganito siya. One thing is, the past can become a barrier to our purpose. Sino naniniwala dito na may purpose siya sa life? Can you raise your hands? Kasi minsan, ang sinasabi, purpose na masyado tayong technical, masyado tayong nasa human world or human nature na ang purpose makapagbabago ng tao. Hindi po yun yung purpose natin. Kasi wala kahit si isa sa atin ang makakapagpabago ng tao, kundi ang Diyos lamang. Right? Ano pa ba ang purpose? In a human nature, as a parent po, ang purpose ko is mabigyan ng magandang buhay ang anak ko. Yan yung mga basic na purpose in life. Pero in church, sa Panginoon, ano ba ang purpose natin? Ang purpose natin is to bring life to Christ. Hindi, ayoko sabihin ng life kasi life is isa lang yon. To bring lives to Christ. It's a basic purpose natin. Hindi porket pastor, sinabi ni pastor, bring lives to Christ. Pastor, kasi ganito po yung Pasko. Kasi kilala po ako sa ganito po ako, na manginginom po ako, kaya hindi ko po madadala tong taong to. Yun nga yung reason Yun nga yung ipakita mo kung paano ka binago ng Panginoon sa buhay mo. Yun yung purpose mo kung ano yung experience mo in the past, manginginom ka, sugarol ka, babaero, lalakero. Yun yung purpose mo kung paano ka binago ng Panginoon para maging curious yung taong idadalhin mo kay Kristo. Right? Kasi hindi tayo makakapagpabago ng tao. Ano pa? It can cause us to reject God's calling because we feel unqualified. Minsan, Brother Wayne, tayo ka sa ganito, ganyan-ganyan. Hindi po pwede, Pastor, kasi ganito po
Hindi po pwede, hindi kasi po ako worth it kasi ganito yung pinagdadaanan ko in the past. O minsan, marirealize natin na, alam niyo po, na-realize ko din na, for example po human nature po, merong taong hindi nag-birthday or hindi nagsa-celebrate ng birthday. For example, ako po, 20th birthday. Pinabata ko lang po yung edad. Pero 20th birthday, hindi na ako magsa-celebrate. Bakit? Kasi yung 20th birthday ko, may experience akong hindi maganda. Pero hindi natin nare-realize na yung for 19 years, maganda yung experience mo. Dalawa lang yan. It's either bad experience and good experience. Pero ano po yung naranasin in the past? Yung bad experience, yung nakaka-apekto sa next, sa present or sa future. Diba? Kaya po, mas okay yung mindset natin, tingnan kung ano yung good side na ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Next is, trauma can cause us to live in fear instead of faith. Yun, marami pong nangyayari nito. Imbis na maniwala tayo, magkaroon tayo ng faith kay God, natatakot tayo. Bakit? Because of the past experience natin. Trauma na nagkakos ng depression and anxiety. Very common po ito sa mga kabataan. Ano po, yung sinabi ni Pastor kanina, that it can cause us to stay in our comfort zone because stepping forward feels too risky. Nandun lang tayo kung saan pakiramdam natin na ito lang yung kaya nating gawin. Bakit? Kasi in the past, nag-step forward tayo na nag-failed. Right? But in Isaiah 43:18-19, ang sabi ng Panginoon dito, forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing new things. Ang sabi ng Panginoon dito, hindi na kailangan natin mamuhay sa past. Bakit? Kasi greater things will happen. Diba? Hindi naman sinabi ng Panginoon na kalimutan mo yung past. Ang sinabi niya lang, kasi yung past experience natin, may mga lesson, may mga realization. Pero sinabi ng Panginoon na do not dwell in the past kasi meron siyang greater things na gagawin sa buhay nyo. Katulad na lang yung mga purpose sa buhay natin. Ayun. Next po, our past explains us but do not define us. Ayan. Many people allow their history to become their identity. Isa yan sa mga nakaka-experience. Katulad ng sinabi po, hindi ni Pastor, di ba, katulad na mention ko kanina, hindi po porket ito na yung identity mo before, yun ka na sa next generation. Kasi all of us, meron tayong free will na baguhin ang buhay natin, lalo na pag nakay Kristo na tayo. Di ba? Kasi, yun, nakay Kristo na tayo. Kasi, minsan nare-realize natin na kilala ako ng pamilya ko sa ganito. Sa akin na lang po, panganay po ako sa aming magpipinsan. Wala naman po akong kapatid. Lumaki ako sa, puro kami magpipinsan nasa isang bahay. Sobrang bossy ako. Ganun. Pero but does not define that. But does not define me for who I am today. Yun din po yung pinarealize sa akin ni Pastor Noel na hindi porket bossy ka before, wala ka ng kakayahan i-discipleship ang pamilya mo. Parang sa atin po, kung hindi porket ganito tayo before sa pamilya natin, ganyan-ganyan, ipakita mo. Ipakita mo kung paano ka binuhay na kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay mo, kung paano gumalaw ang Panginoon sa buhay mo, kung paano ka binago ng Panginoon. Hindi lang basta tayo nagsisimba sa church every Sunday. We also need to serve our family. Yon. Isa yon sa key for us to disciple our family. Many people build their identity around what happened to them instead of God says they are. Yun. Ang sabi ng Panginoon, anak kita. Pero dahil nga sa identity na dala mo, natatakot ka na ipakita sa ibang tao na anak ka ng Diyos. Natatakot ka, minsan, di ba sa trabaho, sa school, Christian ka pala. Ay, hindi naman. Bakit? Kasi kilala ka, feeling pakiramdam mo na kung ano yung pagkakakilala sa'yo ng mga tao before, yun ka pa rin hanggang ngayon.
Pero sinabi ng Panginoon, anak kita. Servant kita. 'Di ba? Maraming sa atin napapaisip na pag once ba nag-discipleship tayo sa ibang tao, nag-discipleship sa isa ganito, ang nakikita ba nila is yung past natin? Maybe, nakikita, it's a human nature, but again, pwede natin ipakita sa kanila kung paano tayo binago ng Panginoon by serving them. Kasi ang first ministry, especially sa pamilya natin, sabi nga po ang first ministry natin is not outside, it's not the building of the church, kung ano yung ginagawa sa sambahan. Ang first ministry natin is ang pamilya natin. Right? Next, yung mga tao sa paligid. May nabasa po ako nito sa Facebook lang po, na isa po siyang nanay, may anak po siyang musician, tapos cell group leader, pero etong anak po is nagpaalam sa magulang niya na sa cell group, magpo-focus na lang siya sa ministry. Sa ministry, sa multimedia, yun na lang yung focus niya, bibitawan niya yung cell group niya. Pero in-advise niya yung anak niya na magkita pa rin from time to time. Yung instead na weekly nakita, naging twice a month, naging once a month, hanggang sa unti-unti na nawala. And then, nawala, tas nabalitaan na lang nila na isa sa mga member ng cell group ng kanyang anak is nag-suicide. Hindi nila alam na merong pinagdadaanan. And nagkaroon ng realization yung mother na yes, our ministry inside the church is really important. Pero yung buhay ng tao sa labas na mini-ministry natin is more than important sa ginagawa natin. Kaya, yun. So, meron tayong small group, mga cell group. I encourage everyone na although ginagawa na natin, mas dalasan natin pagkamusta, pagbanding, kasi iba pa rin yung meron kang tinatakbuhang ministry. Tinatawag na ministry family, ministry friends, na pwede mong pagsabihan ng kung ano man yung pinagdadaanan mo. Hindi naman porket sinabi mo yung pinagdadaanan mo sa leader mo, isasabihin na agad kay pastor. Kasi minsan yung iba natatakot magsabi ng may pinagdadaanan ako kasi baka malaman ni pastor, sabi pastor. Hindi naman po yung ganun. Kung masasabi mo kay pastor, hihingin ng advice, magpapaalam naman po sa inyo yon. Ayun po. Alam niyo po, in the past, merong isang bagay na in a human nature, mahirap gawin. And that is forgiveness. Yun, forgiveness. Yung mga nagkakos ng trauma sa atin, yung magkakos ng anxiety, depression, yung mga taong nakasakit sa atin before, it's really hard to forgive. Pero sabi nga ng Panginoon, love your enemy. Diba? And alam niyo po ba kung ano yung pinakamahirap patawarin? Ang pinakamahirap patawarin is yourself. Na inalaw yung ganitong bagay, or mahirap patawarin na mas nag-focus tayo sa mga maling nangyari in the past. I'm not saying po na tama yung nangyari in the past, yung mga maling nangyari in the past para patawarin ang sarili, papatawarin yung mga taong nasa paligid. Because forgiveness is a decision to let go of the pain. Hindi madaling magpatawad, pero by the grace of God, kaya nating gawin yun. Ayun. Next po is, ang bilis ko. Jesus makes all things new. Ayan, God specializes in new beginning. Katulad po ng verses kanina, anyone who belongs to Christ is a new person. Because He specializes in new beginning. Hindi porket ganito na po tayo in the past, kung ano man yung identity natin in the past, yun na po tayo ngayon and sa mga future or sa mga susunod na mangyayari. Kasi I believe po na by the grace of God, sabi po, lagi pong binabanggit, ang Panginoon lang po ang kayang magbabago ng buhay ng tao. He restore what has been broken. Kung ano pa yung nangyari nyo sa in the past,
na kahit sa relationship, na naghihinder po sa inyo to do the purpose, kung ano yung purpose natin sa buhay. God is the one who restores everything. Di ba po? And He heals what has been wounded. Meron po tayo, some of us, marami pong napagdaanan in the past, na until now, it really affect us. Na trauma, anxiety, depression, kung ano po ba yung nangyayari sa buhay, yun. The Lord heals what has been wounded. Na hindi madali yung proseso. Sabi nga po the process is painful, but the purpose is powerful. The process is painful, but the purpose is powerful. Isipin na lang po natin na kung ano man yung dumadaan sa buhay natin, isipin po natin kung ano man yung nangyayari sa buhay natin, it's because God has purpose to us. Ako po, personally, every time na may pinagdadaanan ako sa buhay, iniisip ko na lang, siguro, hinayaan ni Lord na pagdaanan ko yun. Kasi merong i-assign sa akin si Lord to help them kung parang same sa experience na nararanasan ko. Ayun. And, ang bilis ko. Ayun. It is finished. That will be your testimony. Share ko lang po. Nung September 2025 po, nag-umattend po kami ng Women's of Significance na seminar. And I thought, siyempre po ang BNCGC, mahilig umattend sa mga seminar, mahilig umattend sa mga training, kasi alam natin na doon tayo din mas mag-grow. And I thought it was a normal seminar. Attend ka lang, makikinig, susulatin yung mga kung ano yung realization sa buhay. And then, si Pastora Lucy, sabi niya, kung ano man yung pinagdadaanan natin sa buhay, the God already gave us to overcome that situation or problem. Bago pa man dumating yung problema na yun sa buhay natin, binigyan na tayo ng gift ng Panginoon to overcome that. Sabi nga sa Bible, sabi ng Panginoon, I will go before you. Ibig sabihin, before pa dumating, before pa maranasan yung problema, ma-overcome na natin yun. Kasi ang Panginoon nauna na dun sa problema na nararanasan natin. And then, si Auntie Margaret, sabi niya, kung ano yung past experience ko, kahit gaano pa kakapangit yung experience natin sa buhay, kung gaano pa ka-miserable kung ano yung past experiences natin sa buhay, o kung gaano man kasama ang past experience natin sa buhay, hindi yun yung tinitingnan ng Panginoon. Ang tinitingnan ng Panginoon kung sino siya sa buhay mo. Yung likeness ng Panginoon sa buhay mo. And then, Pastora Eva, nagsabi siya about someone who was na-rape po at the age of 5 years old. And it reminded me of someone who also raped at the age of 4 years old. Etong batang to, na-rape siya ng 4 years old, tapos unang sinumbungan ng batang to is kapitbahay. Tapos yung kapitbahay, sinabi sa parent ng batang 4 years old na to. Pero hindi naniwala yung parent. Parang hindi niya maano na, talaga ba, paano nangyari? Tapos itong batang to, sinabi niya rin personally sa magulang niya, na-rape siya sa isang yellow na jeep. Tapos ang ginawa, dahil nga itong bata laging umiiyak, pinuntahan ng itong batang to at saka yung parents, pamilya, yung bahay nung nang-rape sa kanya. At yun yung time na umiiyak yung mother nung nang-rape, nagmamakaawa, ano. At dahil po sobrang bait nung mother, malambot yung puso po, pinatawad niya yung nang-rape at saka yung parents kasi nga umiiyak. Pero hindi po yun yung naging outcome sa bata. Parang pagdating sa bata, imagine, gaano po ba kalaki ang 4 years old? Yan. Si Atalia is 2 years old, 4 years old lang. Mag-add lang po kayo ng konting height sa bata. And then, yun, iba yung naging impact sa bata. And then, rape
Na-rape siya ng 4 years old and na-rape ulit siya at the age of 7 years old. Pero this time, wala na siyang sinabihan. Kasi nga, nung 4 years old siya, parang walang nakinig sa kanya. And imagine po, nung time na 4 years old siya, medyo kumalat dun sa lugar nila. Tapos, yung mga adults, teenager, I'm not going to say the exact words, tinatanong yung batang 4 years old, nag-ano kayo ng ganito? Nag-ano kayo ng ganito? Imagine how traumatic sa batang yon. So, nangyari, na-rape ulit siya at the age of 7 years old. And then, sa isang abandoned building yon. Sa isang abandoned building, may stairs. Sa ilalim ng stairs, doon nangyari. Dumating yung time na dalawa yung taong nang-rape doon sa 7 years old. At wala po siyang sinabihan. Kilala niyo po personally yung batang na-rape na yon. And yung batang na-rape na yon is the one who is standing in front of you right now. Naiiyak ako, sinabi kong someone I know kasi it remind me sa verses na yon na the past is forgotten, the new has come. Kaya sinabi ko pong someone I knew kasi yung batang na yon, hindi na po ako yun. And naiiyak ako, sorry po, hindi dahil sa trauma or pain na naranasan ko noong mga panahon na yon. Naiiyak ako kasi kung paano kumilos ang buhay. Kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay ko. And for the past 20 years, hindi po ako nagsalita. And I've been struggling. Kung pag isa-search nyo po yung word na sad, sa conversation namin ng father ni Atalia, laging may I'm sad. Tapos tatanungin ako, bakit, ganyan-ganyan. Hindi ko sinasabi. And at the age of 18 years old, nag-apply na po ako sa call center or BPO industry to help myself. I was clinically diagnosed with major depressive disorder, generalized anxiety disorder, and post-traumatic stress disorder. And hindi lang po yun. Ito po, first time ko po sasabihin. And marirealize na ng pinsan ko kung bakit. I used to be part of LGBTQ community. But God restored me. Nung nakakilala ako sa kanya, year 2016. Makikita ng pinsan ko, may mga part ng LGBTQ na pupunta sa bahay or akala nila best friend ko lang na babae. Pero yung mga panahon na po yun is mga karelasyon ko po sila noon. And hindi lang halata kasi parehas kaming mga babae. But God restored me in 2016. Kaya nagtuloy-tuloy na po yun. Praise the Lord. And ano po pa ba yung na-experience ko? Lagi ko po siya napapanaginipan. As in, sobrang clear. Kaya kanina nabanggit ko yung yellow jeep, nabanggit ko yung abandoned school na may hagdan, na may storage sa ilalim na doon nangyari. Kasi sobrang clear siya sa mind ko. And tinanong ko po yun sa psychiatrist kung bakit naaalala ko pa siya. Sabi, it's because dalawa lang yan. It's either sobrang saya mo or sobrang na-trauma ka. Kaya na-experience ko siya. And the word, it is finished, that will be your testimony, is the word that I heard from God last September. Ito po, yung panahon na, kasi po, before ko pa last year po, nakita ko po yun ng rape sa akin, nung bata pa po ako. Buhat ko po yun si Atalia, sa loob kami ng sasakyan, nanginginig ako, pero hindi ko po pinahalata kay Carlo. Tapos, after nun, mas nag-trigger yung trauma sa akin. Halos everyday ko siya na papanaginipan. And praise God sa buhay po ni Pastora Ken. Kasi first time after 20 years, nakapag-open up ako during one-to-one discipleship and we prayed for it. And then after a month, narinig ko yung salita, narinig ko ang Diyos, it is finished, that will be your testimony. Wala po ako ininom na gamot, hindi ko po ininom yung antidepressant ko na gamot na tinatago-tago ko. Makikita niyo po ako sobrang saya, sobrang pero behind me, merong pinagdadaanan. Wala po akong ininom, wala po akong ginawa. And after a seminar na yon, nagpapaano si pastor na
kung sinong gusto magpatotoo, ganon. Kasi na human nature, teka lang, tama ba yung narinig ko? May narinig ka na sa Panginoon, pero minsan nagda-doubt ka pa. Yun, human nature natin yan. Hindi po ako tumayo nun dahil alam ko merong right timing. And gusto ko pa kasigurado kung yung it is finished, that will be your testimony, is the one para dun sa nag-cause ng trauma ko in the past. Alam niyo po ba, simula September up until now, hindi ko na po napapaniginipan yung it is because by the grace of God, I was restored. Imagine 20 years ko siyang buhat-buhat, 20 years ko siyang dala-dala, na tahimik lang ako, mag-isa lang ako. Kaya pala, sabi po ng pinsan ko, Ate Jazz, kaya pala napaka-strong ng personality mo. Kaya pala ganyan ka kamaldita. Ayun, kaya pala ganyan ka yung ugali mo kasi meron ka palang dala-dala na hindi mo sinasabi kung kanino. Ayun, by the grace of God, wala po talaga akong ginawa kundi Kaya I believe na ang depression, ang anxiety, kayang pawalain ng Diyos. I'm not saying na wala, perfect na yung buhay ko. Marami pa rin tinuturo ang Panginoon sa buhay ko. Marami pa rin marami pa rin ginagawa sa buhay ko ang Panginoon. But alam niyo po yun, yung past 20 years na experience ko is already proof that God is really faithful. And I know this is the right timing not to share it to everyone kung paano kumilos ang Diyos sa buhay ko. Dahil hindi po madali ang 20 years na nakaka-experience ka ng mananaginip, tapos gigising ka na lang, may luha yung mata nyo, kasi umiiyak ka na pala habang tulog. Doon din nakita nung father ni Atalia na nanginginig ako habang natutulog, na akala niya lang dahil sa postpartum depression. So ayun, God is really good. God is really faithful. Kung sino man po yung nakaka-experience ng ganito, may past experience, I know nangyari yun because gusto ng Panginoon na mag-help din ako to someone who's experiencing it. Kung meron po man nakaka-experience dito or sa mga nanonood sa live, you can approach me. Hindi naman po ibig sabihin again na sinabi niyo po sa akin yon is sasabihin ko agad kay pastor. Hindi po ganun yon. Just open it and let God restore you. Just like kung paano niya ako na-restore. Ayun lang po. Ayun na po. Yun lang po. Salamat po. Ate Jazz, halika dito. Church, can we all stand? We are not perfect. I am not perfect. Nobody here in this place are perfect. Lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo may problemang pinagdadaanan na. Pero sadly, alam niyo po, to judge a person is so easy for us. Nakitaan mo lang ng hindi magandang ugali, you define that person based on his character. Nakitaan mo lang ng hindi maganda, nagkamali lang ng minsan, you always define that person sa nakita mo. Pero ilan dito sa atin ang nagtanong, bakit siya nagkaganyan? Ano kaya ang kanyang pinagdaanan? You can judge as much as you can. But remember this, there is only one judge, and that is our God. Kayo po ang tumayo dito sa harapan. First time, kilala niyo si Ate Jassy. Alam ko marami ring judgment na naririnig ako tungkol sa kanya. Alam ko yan. At hindi ko masasabi na, to be honest with you, even us, may maririnig kayong bad report. And these are not lies, these are true. You will be hearing bad report
with us. And these are true reports. Pero bakit kami nakakatayo? Alam niyo, sabi ko lang sa Panginoon, nanalangin ako. Panginoon, nung ako'y tumayo, narinig kita. Alam ko yung salita, although panaginip, nakita kita. Rinig na rinig ko yung panawagan mong totoo. At nung kami lumakad, pinagpala mo naman talaga kami. Pero dahil hindi kami perfect, nagkamali kami. Alam mo, sabi ko sa Panginoon, kung dahil sa pagkakamali, hindi na kami maglilingkod, ayaw kong bumaba ng walang naririnig. Sa mga nakakapanood at maririnig nyo to, kaya ako nakakatayo. Dahil may pinapanghawakan akong utos ng Diyos. Hindi man maganda ang pananaw nyo, hindi man maganda ang iyong nakikita. Bababa at bababa ako pag sinabi ng Diyos. Hindi madali. Pero sa grasya ng Panginoon, habang kayo nandiyan dyan, habang may nakikinig, tatayo ako. At hindi madali ang pinagdaanan ni Ate Jassy. Madaling mag-judge. Madaling sabihin, ayaw ko sa kanya kasi ganito yung nakita ko. Madali yan. Madaling sabihin lahat ng pangit tungkol sa kanya. Pero lahat ng sagsabi ng pangit, hinahamon ko kayo. Kayo ang tumayo sa harap sa oras na ito. Pag hindi nyo ito nakayanan, panalangin ko, magdasal na lang tayo. Ipagdasal nyo ang mga tao na sakita nyo na may hindi kayo gusto or nais sa kanila. Suportahan nyo, mahalin nyo, unawain nyo. Sapagkat ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos ng pag-ibig at kaayusan. Sama-sama tayo bilang pamilya na magpuri sa Panginoon. Sama-sama tayo bilang pamilya na ayusin ang bawat isa. Ang katabi mo, hindi perfect yan. May maririnig kang pangit dyan. Ang iba dyan, umiinom pa yan. Hayaan mo lang. Hayaan mo lang. Ang iba dyan, hindi sumusunod. Hayaan mo lang. Ang mahalaga, mahalin mo. Sabihan mo lang kung anong mali. Pero at the end of the day, ipanalangin mo sila. Umasa ka manampalataya na ang Diyos kaya siyang baguhin. Kaya siyang ayusin. Ito ang sambahan ng Diyos. Alam ko, Ate Jazz, marami pang gagamiting tao, marami pa sa buhay mo na mabubuksan ng kaisipan. Pero salamat dahil you responded to the call. Hindi aksidente kung bakit ka nakabalik, hindi aksidente yung nangyari sa buhay mo. Hindi aksidente kung bakit ka nandito nakatayo ngayon, because this is your time. And the Lord is telling you, indeed, it is finished. The new has come. There's a new life ahead of you, a new life ahead. Kasama mo si Atalia, and new people will come to you. And we are blessed for the strength that God has given you. Hindi madali sabihin yung kwento ng kwento niya. Pero pag ang buhay mo may kwento, may pagpapala yan. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam mo, sabi sa amin ni Dr. William Vaughn,
Hindi ako galit dahil nagkamali kayo. Hindi ako galit dahil nagkamali ako. Pero magagalit ako pag hindi kayo matututo sa pagkakamali niya. Amen? Matuto tayo. Can we reach out our hands towards Ate Jassy and let's pray for her? Heavenly Father, Panginoon, salamat sa buhay na minsang wasak, minsang nasaktan, minsang nahirapan. Isang buhay na parang wala ng kinabukasan. Ngunit, Panginoon, ako naniniwala. Si Ate Jassy, Panginoon, mula pagkabata ay pinili mo na. Sapagkat hindi ito niya kakayaning magbago kung wala ka sa kanyang buhay. Kaya Lord, salamat sa pangit na nakaraan sapagkat Lord, ang pangit ngayon ay nagiging matibay na patotoo sa bawat isa. Patotoo, Panginoong Diyos, na sa kabila ng isang wasak na nakaraan, Lord, nagiging matibay na patotoo upang maraming buhay na wasak ang siyang aayusin mo din. Kung paano mo binago at inayos ang buhay ni Ate Jassy, Panginoon Diyos, kami naniniwala, mas marami pang buhay ang maaayos sa pamamagitan niya na iyong gagamitin sa iyong kaharian. Kaya Panginoong Diyos, dalangin namin, Lord, balutin mo si Ate Jassy, Lord, ng iyong kapuspusan. Balutin mo siya ng iyong presensya at patuloy na pagkaingatan mula ngayon hanggang sa mga darating na panahon, Panginoon Diyos, na siya'y isang maging matibay, matatag na sandata mo, Panginoong Diyos, upang mas maraming buhay ang siyang madadala sa iyong kaharian. Pagpalain mo ang kanyang buhay, Panginoong Diyos, at ikaw ang patuloy na mag-ingat sa kanyang puso't isipan. Lord, patuloy mong ihayag ang iyong kapangyarihan sa kanyang buhay. Ang bawat buhay na kanyang ipapanalangin, magkakaroon ng kagalingan, magkakaroon ng kaayusan, magkakaroon ng kapayapaan, sapagkat, Panginoon Diyos, dadaluyan siya ng iyong presensya. Mula ulo hanggang paa, Lord, dalangin ko ang iyong apoy, Panginoon Diyos, sa kanyang buhay, O God. Banal na Espiritu, Panginoon, puspusin mo siya ng iyong kapuspusan. Salamat sa isang buhay na matagumpay, isang buhay na patotoo, isang buhay na matatag, at isang buhay na pinagpala sa buhay ni Ate Jassy, Panginoong Diyos. Salamat! Salamat sa iyong mensaheng matibay at totoo na pinagkatiwala mo sa Kanya. Salamat sa isang pusong dakila at busilak, Panginoon Diyos, isang puso na totoo na hindi nahihiya. Salamat sa iyong biyaya. Lord, pagpalain mo ang buhay ni Ate Jassy nang higit sa kayang isipin ng ninuman. Pagpalain mo ang kanyang buhay, spiritual, physical, at material. Salamat, Ama, kasama ng kanyang anak. Lord, yakapin mo sila sa araw-araw. Itago sa iyong makapangyarihang kamay. At ang iyong kapangyarihan, ang iyong kasaganahan, ang kanilang maging karanasan at maranasan sa araw-araw. Salamat, Panginoong Diyos. Salamat. In Jesus' name. Amen. Amen. God bless. Tayo po'y dadako sa ating pagbibigay. Parang ang layo. Itaas nyo ang iyong pagbibigay kung hawak nyo pa ang iyong mga offering tithes. Itaas nyo po siya kung nailaglag nyo na sa ating offering box. Okay lang po yan. Tayo manalangin. Panginoong Diyos, nandito po ang aming tithes and offering. Nasa patid namin, Panginoon Lord, ito ang best na gusto naming ibigay sa inyo. Sa bawat
pagbibigay, dalangin ko, Panginoong Diyos, ang iyong biyayang masagana sa bawat buhay. Dalangin ko, Panginoong Diyos, patuloy mong pagpalain ang mga negosyo, trabaho ng iyong mga anak. Na kung higit ang kanilang pagbibigay sa oras na ito, mas mahigitin pa nila ito sa mga darating na panahon. Kasama ng iyong pagpapala, dalangin kong pag-iingat sa kanilang buhay, kasama ng kanilang pamilya. Salamat, Ama. In Jesus' name, Amen. Ano ba awit? Awit na kayo. Praise God. At habang tayo po'y nagbibigay, announcement again. I'll just remind the announcement, yung ating pong discipleship. Always be part of the discipleship program. Mamaya po, kakausapin ko yung mga aking message after this, multimedia, worship team, at yung mga nasa small group leader, mayroon po tayong pag-uusapan. Magkakaroon na po tayo ng division for the small group. At yung mga leaders na po na yon, ang siya mag-a-advise sa inyo kung anong small group kayo belong. Tapos sa mga wala pa pong one-to-one discipleship, do not worry. Mayroon na rin po akong inassign na magdi-discipleship sa inyo. Ang kailangan lang po natin is your cooperation na mag-partake sa discipleship po na ito. Kasi without your cooperation, hindi po ito sa pilitan. Kung nais nyo lamang pong lumago pa sa ating Panginoong Diyos at kayo ay magamit ng ating Panginoon, hayaan nyo po kayo ay aming matulungan na tayo po ay magkaroon ng one-to-one discipleship. At sa mga nanonood po sa ating live stream, kung sa tingin nyo malayo itong Parañaque sa inyo, just contact us and we can also do a one-to-one discipleship with you through live streaming. Alam niyo po, wala na pong imposible ngayon dahil maging ang technology, ginagamit na po ng ating Panginoong Diyos. Ngunit, kung sa tingin nyo, kaya nyo magbiyahe, alang-alang sa ating Panginoong Diyos, gusto nyo kaming makasama. Gusto nyo makasama si Brother Wine, si Ate Jassy. Pumunta po kayo dito at kayo'y masasayahan sapagkat ang Diyos ang magpapasaya sa inyo. Amen? So, yun lamang. So, discipleship, again, is a reminder. Small group, one-to-one, yan lang po muna. Let's make it a lifestyle and a culture of the church. We disciple one another. We are part of the small group. We invite our friends. Let us strengthen that culture in the house. Again, my church, my church, my church, my home. Purihin ang ating Diyos sa buhay. Tayo po'y tumayo. July 25, Saturday, Family Day. Invite your friend. Let us know. Pero po, again, yung mga invite nyo, make sure that you will disciple them. You will be accountable to them. You will commit your life to them. No? So we will have sports sa mga men's. We will have basketball. Handang-handa na po si Brother Wine. Paano mag-sprint ng 1 meter. Sila Kuya Jean, yan mga paghahandaan nyo. Dahil alam ko sa kingdom ng Diyos, ang kanilang mga panaginip, sila'y nagdatakdak na. Bago natin tapusin natin na masaya. May nakasama po ako sa basketball, sabi niya, wala sa akin yung mga kabataan na yan. Dahil ako pag naglaro ng basketball, lagi ako nagdadakdak. Sabi niya, nung kami po nagsimula, hindi pa nagsisimula, nagdadakdak na siya. Talagang madakdak pala. Amen. So yun lang, tumawa naman kayo para kayo maging masaya. Amen. Ang mga anak ng Diyos ay masayang. Ang tunay na Kristiyano ay masayang tunay. Hey! Masayang tunay. Hey! Masayang tunay. Hey! Tunay na Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay. Ang tunay na Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay. Masayang tunay.
Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay. Kahit wala sa tono ang ating instrumentalist, masaya pa rin tayo. Amen! O, purihin ang Panginoon, ating itaas ang ating kamay sa ating Diyos na buhay. Panginoon, salamat sa iyong pamilya. Salamat, Panginoon, sa buhay na inaayos mo sa araw-araw. Salamat sa iyong biyaya, Panginoong Diyos, O God. Salamat, Lord, kami ay nagkaroon ng pag-asa. Indeed, wala na po ang aming nakaraan. Tapos na. Tinapos niya niya. At bago na, Lord, ang aming nasa harapan. Lord, it is finished. And we will stand by the message that we received today. Tapos na ang aming nakaraan at may bago kang gagawin at ginagawa sa aming mga buhay. Kaya Lord, we thank you and we praise you. And as we raise and lift our hands to you, Lord, I pray and ask, let your face shine upon your people. Bless them and keep them. Lift up your countenance to them, Panginoon, and give them peace. May the grace of our Lord Jesus, the love of the Father, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And this I pray in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. God bless people of the Lord. Jesus loves you. Amen. Hallelujah. Whoa, the King broke chains of me. Your love has set me free. Now all I can do is stand. Whoa, the walls came crashing down with one word from your mouth. Now all I can do is stand. We are redeemed, set free, forgiven. We are the chosen, we are the living. We are redeemed, set free, forgiven. So if you love Him, sing, sing. Oh, praise you, Lord. I praise you, Lord. For you are good, you are good. Forever we will dance and sing. For you are good, you are good. Hey, hallelujah! You are good. Whoa, your love has rescued me. I live in victory. Now all I can do is stand. Hallelujah. We are redeemed, set free, forgiven. We are the chosen, we are the living. We are the redeemed, set free, forgiven. So if you love Him, sing, sing. Oh, I praise you, Lord. I praise you, Lord. For you are good, you are good. Forever we will dance and sing. For you are good, you are good. I praise you, Lord. I praise you, Lord. For you are good, you are good. Forever we will dance and sing. For you are good, you are good. You are good. Hallelujah. Hallelujah. Napakabuti ng ating Panginoon. Hallelujah. God bless everyone. Jesus loves us. Amen. Hallelujah!